Kino-confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya rin po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Mayor Alice, kaya po ba medyo masaya po kayo sa mga pictures and yung mga nakikipag-selfie pa po sa inyo, lagi kayo nakasmile na parang less stress po kayo sa inyo pong sitwasyon? Opo. SILG, last na lang po, kanino po mananatili ngayon si Mayor Alice Guo? Sa Senate po ba o sa PNP Custodial Center natin? Ganito po kasi, no, nag-file po ng kaso. Kung maalala ninyo, ang unang nag-file ng kaso lamang kay Alice Guo ay ang DILG. At ito naging basihan ng ombudsman na mag-issue ng preventive suspension. Kung maalala niyo. Ngayon, ito ngayon pinag namin sa ombudsman. Ito ngayon ay nakita ng ombudsman at kinampihan ng DILG at sinampa po ito at kinasuhan na po siya. At ito ngayon ay nasa korte ng Kapas Tarlac. At ang Kapas Tarlac po ay nag-issue ng warrant of arrest laban kay Alice Guo. No, ganun po ang nangyari. Meron na po siyang warrant ngayon. At kanina nga binasahan siya. Sa aeroplano pa lang binasahan na po siya. Binasa yung kanyang demanda. Kasi nakademanda at inaaresto po. Dahil po rito, siya ay pansamantala. Maski ngayong gabi lang, ito muna siya sa PNP. Siguro si Chief ang makakapagsalita na rito. No, at yun naman sa Senado, kung sakali man, kung mag-bail siya, pwede na siya mapunta sa Senado. Ganun po kasi ang chief pay, pero may output kung paano ang proseso ng nagagawin ng polis. Magandang gabi po. What will happen is, kukunin po ng, she will be under the custody ng PNP ng CIDG natin. No? Kasi meron siyang standing warrant of arrest. Then after that, pagka na-serve na-inform na yung court dun sa RTC, then kung napag-bail siya, then we will na-turn over po natin sa Senate. Kung wala po siyang bail, it will be under the custody po ng CIDG ng PNP po. Sir, thank you very much. We will entertain two more last questions, and we are from GMA, Ms. Nympha Ravelo. Good morning, sir. Sir, Nympha Ravelo from DZWB. Pa-explain lang po para sa ating viewers and listeners. Kasi po si Mayor Alice Guo, former mayor, nakita kanina habang nung sinundo niya sa Indonesia, naka-casual clothes lang siya, masaya siya, nakapag-selfie pa nga. Pero ngayon po, naka-orange t-shirt with CRDG detainee mark. Pakipaliwanag lang po. At nakaposes po ba siya yung ba yung tinatakpan niya ng white jacket? Yes, nakaposes po siya. Nakaposes. Dito po kasi, pagpunta niya rito, binasahan po siya sa aeroplano ng kanyang kaso. No, kasi nung umalis kami, wala pa po yung warrant. Ngayon lang araw na to dumating. So, binasahan po siya at binag-shot po siya doon sa loob. Kinuna siya ng medical record, etc. May fingerprint, at doon na po nilagay yung CIDG na t-shirt. Ganun po yun. Sir, thank you very much. Our last question will come from DZRH, Mr. Nochi Casas. Isa ba sa inyo dyan? Okay na. Pareho nakatag-silver. Joanna Balyan from GG. Sir, last question po will come from DZRH, Mr. Nochi Casas. After the DZRH, sasayin yung sinabi mong DZRH. Sige po, DZRH muna po. And then we'll entertain two more po. Okay, sir, good morning. Kay General Francisco, sir. Secretary Abasag, PNP Pamate. Sir, itong pagka-arresto kay former Mayor Alice, meron po ba itong kinalaman din, sir, sa may politika po ba ito na involved dito, sir? Ganito lang po yan, no? Kaya importante sa amin na magpunta sa Indonesia ni Chief. Kamukha na sinabi ko sa inyo kanina, wala kaming kasiguraduhan makukuha namin yung ulit ko. At ang mabigat nun kung babalik kami rito na hindi namin dala si Alice Guo. Katakot-takot ng kritisismo yan. Ngayon, bakit namin ginawa ito? Dahil ito yung proseso ng ating batas eh.
dapat makuha siya ng kapulisyahan. We were given a very tight time limit. Imagine, 1:00 ng umaga. Anong oras kami umalis dito? Inahabol namin yung 1:00 na yun. Mabuti na lang, sinabihan kami ro na dahil nakita nga na persistent kami, in-adjust yung time. In-adjust nila hanggang kinahapunan na. Kaya nakagalaw kami ng gusto at yung nga, nagkaroon kami ng meeting room. Ngayon, katanungan mo, bakit gano'n? Well, yung nga ang sinasabi namin kay Alice, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kung ikaw natatakot sa buhay mo, we will provide you all of the security ng kailangan mo, importante lang. Ituro mo ang mga taong malalaki dito. Lahat ng pangalan ibigay mo para magkaroon ng hustisya na rito at matapos na ito. Dahil yun lang ang bagay na talaga magpapaayos sa kanya. Sabi niya, totoo, may proseso tayo nito. Ibigay niya yung mga pangalan at andito ang pulis para proteksyonan siya ang kanyang buhay. No? Yun ang in-assure namin sa kanila. So what was her reply po dun sa pag-encourage niyo sa kanya na magsabi ng totoo? Well, siguro tanongin niyo siya. No? Tanongin niyo siya. Pero parang, nakita mo naman dun sa picture niya kanina, parang she felt relieved. Alice, can you answer that? Oh, wala yung lawyer niya. That's her human rights. Pero wala po siyang commitment sa inyo. Commitment na sasabihin niya yung well, yun lang ang sinabi ko, yun ang pinayo ko sa kanya. Huwag siyang matakot, sabihin niya yung totoo. Yun lang. At we will take care of her security. Sir, Yeah. sir, pwede magtanong tungkol dun sa, napag-usapan ba sa Indonesia yung swap? May drug lord na... Well, eto na lang, ang basis nitong ating ginawa ay deportation proceeding. Totoo lang, napakabigat ng mission namin, napakabigat nito. Ganon ka-komplikado ito. Meron pa yung mga swap-swap na pinag-uusapan na ganyan. Hindi biro ito. Pero ako'y nagpapasalamat muli sa Indonesian government. And by the way, it is right now the 75 years of Philippines and Indonesia friendship. No, itong taon na ito. Nag-coincide pa, nandun pa kasi sa Tupape. Nasa Indonesia pa ngayon. No? So, ang naging basis nito ay talagang ang deportation naman. Yun ang pinag-usapan namin. Okay? Sir, thank you po. Sir, we have one more question from DWIC, Mr. Joey Pineda. Sir, natukoy na po ba kung sino po, paano po nakalabas? At kung mayroon pang taong nasa likod? Hindi na ho namin, kasi masyadong mabilis ang pangyayari. Yung maraming tao, pangina. No? At totoo lang, bukod sa kay Chief, sa PNP, ando rin po, ang gusto ko rin pasalamatan, no, ang NBI at ang ating immigration. No? Kamukha na sinabi ko, nagpunta kami ron, hindi namin alam kung ang dadatan namin kung kami ay makukuha o hindi. At naging parang masaya lang talaga na nakuha namin. Yun ang pakiramdam kanina na at last mission accomplished at maibabalik namin siya sa Pilipinas. Yun ang pakiramdam ng team kanina. Sir, yes sir, pwede po ba kay ex-mayor ko? Kung totoo pong nagpangka sila, palabas ng Pilipinas. Wala kasi siya assistant sa council at under that, sana maunawaan ng ating mga kababayan. Meron tayong tinatawag na Miranda rights. No? Ito yung basta isang tao ay, of course, ay nasasakdal. No? She has the right to remain silent, she has the right to a counsel. May karapatan kasi isang abogado. Anything she says will be held against her. Lahat na sasabihin niya, ipinigin lahat sa kanya. That basic rights po yan. But sir, naniniwala po ba kayo na nagpangka sila? Well, mahirap mag-judge. Maraming posibilidad. At for me, hindi malayo yung sinasabi nyo. Maluwang ang ating, yung mga problema namin na pinag-usapan namin sa Indonesia kanina. Dahil yung problema nila, kamukha sa atin, maraming isla, hindi tayo, maraming tubig. No? Kaya pala, bago ko makalimutan, Alice Go is just one case. Ang nangyari dito, sa ganda ng pag-uusap namin with the Indonesian authorities,
mas iitingan natin ang cooperation sa kanila. Dalawang kaso na to, kay Cassandra Ong, no, at saka kay Sheila Go, ngayon kay Alice. At pinag-usapan namin na like drugs, smuggling, mga fugitives, magtutulungan ng gusto ang Indonesia at ang Philippines. And from time to time, mag-uusap. No? Chief, can you also give light to that? Yung pinag-usapan natin the Indonesians? I just want to add kay Secretary, no? What happened kaya ito nahuli is because of yung mutual agreement namin, mutual understanding between the Philippines and the Philippine National Police and the Indonesian National Police. Kaya kami hinahabol po namin ni Secretary kasi wala naman siyang kaso. Wala siyang kasong kriminal, it's only contempt. Kaya yung hinahabol namin kasi sabi ng Indonesian National Police, wala silang jurisdiction kasi wala naman talagang criminal case. So what happened, hinahabol po namin and at least kahit na paano napag-usapan sila to take care of dun sa ano natin. And kaya nga nagkakaproblema kami kasi since walang kaso at nahihirapan na rin yung Indonesian National Police kung paano na i-hold na matagal. At kung sabi mo, I just want to add, no, kaya nag-smile kanina. In the first place, wala siyang kaso noon that time. During that time, napaalis lang kami sa airport at we received yung warrants of arrest coming from the RTC dun sa Tarlac. But the rest, it's more of yung babae confiding at us na kung ano talaga nangyari, kung sino yung mga nagkakaroon siya ng death threat, yung mga problema niya. And it so happened na nakuha na kami ng picture, maybe I told them kung sino gumawa ng picture, but it's more of na talaga, natutuwa siya talagang iba yung first time na makikita si Secretary natin and he feels comfortable. And I guess ito po yung nangyari sa atin. So, ito po, it's more of sabi natin, cooperation ang nangyari po dito. I just want to add, no? Ang nangyari kasi dito, it's coming from, kaya nahihirapan yung Indonesian National Police because from Indonesia, she went to Malaysia and Singapore. So, paikot-ikot. And they took, and sabi ko nga, it's really a God choice na chance na lang talaga nakuha nila. Ang, just they took a risk they opened one of the houses na doon nagtatago siya. Kaya yun po yung nangyari sa tama po yung sinasabi niya. It's really more of a mutual agreement between us. Kaya lang nga, sinasabi nga ng Indonesian National Police, you have to go there right away because they have no case. We cannot hold them for quite a while, more than 24 hours. So po yun, ito po yung nangyari ko sa kay Alice Go.